This time mga igsoon mag-aadto ta sa ato ang pamalandong diri sa pulong sa Ginoo. Ato ang abrihan again ato ang Biblia diri sa Book of Proverbs chapter 21 ug naanata karon diri sa verse 21. Proverbio kapitulo 21 bersikulo 21. Ang Biblia nagaingon, He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honor. Diri sa Cebuano nga version, kadtong sunod sa pagkamatarong ug sa kalulot, makakaplag sa kinabuhi, pagkamatarong ug kadungganan. Now, kating verse naga-describe sa usa ka tao nga actively nagapangita or nagapursue sa unsa ang kamatuoran mo nang diri sa kaning verse nga itong ibasa, giingon, He that followeth after righteousness and mercy. Kadang pag moingon nga ni tag ibasa to follow after or kaning kadtong magasunod nagapasabot kani ang usa nagapangita nga naay masinabuton nga pagpangita, diligent nga pagpangita ug nagapasabot pud kini nga naa ang desire nga nada ang desire ug ang iyang pagpangita padayon to pursue continually. Ug kaning righteousness diri kaning pagkamatarong nagapasabot kini nga matarong atubangan diha sa Ginoo, of course, ug ang pagkamatarong nagapadayag kana or gina-manifest kana pitagi sa pagkinabuhi according sa iyahang kabubuton. So sa to pagkabalo nga mo ang kabubuton sa Ginoo if ang atong mga actions are aligned with the Word of God. Munang kani dili lang kini passive nga kanang religion. It is a life, kinabuhi kani nga na ang intentional pursuit diha sa pagpangita sa Ginoo, pagbuhat sa unsa ang tama, o labi na sa pagpangita or pagpakita o kaluoy sa laing tao. So, ang tinuod nga righteousness, ato makitaan diha kang Ginoong Hesukristo ug ang kaluoy, ang mercy naga-flow gikan sa kasing-kasing nga iya nang gibag-o mo nang mag-manifest, magpakita nga naapoy naang mercy nga naa kanato ana sa usa ka tao if we show also mercy towards others. Ug ingon po diri, so unsa man ang resulta sa kaning pagpangita sa righteousness, sa matarong ug sa mercy, na po diri sa same verse, findeth life, righteousness, and honor. So the result of this pursuit okay, greater sa ato ang expected. So kung ang usa mangita ato mga butanga, makakaplag siya og kinabuhi. So na ang spiritual life diha kaniya. Usa pa iyang makaplagan, makitan pod niya ang pagkamatarong kaning righteousness, dili pinaagi sa iyahang kaugalingon, but given by God. Naman tinuod nga righteousness o kay kani hatag gini sa Ginoo na siya ay right,
no, na siya right standing atubangan sa Ginoo. Ug lastly, makakapalag pud siya og honor kaning kadungganan. So there is dignity before God. Ug kitungod maayo sa atubangan sa Ginoo, naa ang favor, na ang pabor nga gikan sa Ginoo. So unsa ay iyahang gipangita diri sa verse, mas una makakaplagan niya ni ug labi pa ang mahatag kaniya. Nung iya lang gipangita, una, righteousness and mercy. However, ang resulta na nadala ang life, ang righteousness, and even honor. Nung example ani si Cornelius sa Acts chapter 10. Si Cornelius usa ka tawo nga nahadlok sa Ginoo. Ug naghatag siya sa mga kabus, and he prayed continually. So he pursued righteousness and even mercy. Sumunang ang Ginoo nagpadala kay nagpadala kay Peter para ma-sharean siya sa gospel. So si Cornelius nakadawat sa kaluwasan, dawat niya, na-receive niya ang Holy Spirit, ug nakasinati siya sa tinuod nga kinabuhi. So this is exactly what Proverbs 21 verse 21 promises. Na ang life o righteousness ug ang honor before God. Munang another verse dara sa very common verse ato sa Matthew chapter 6 verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So both verses in Proverbs 21 verse 21 ug diri sa Matthew 6:33 nagatawag aron sa pagpursue, pagpursige sa gusto nga mga butang, speaking about righteousness. So ang focus nato dili on wealth, dili dira sa pleasure, not even sa worldly nga success, but the Bible tells us our focus must be on righteousness, ang balaod sa Ginoo, and a life kanang kinabuhi nga naka-align diha siya. So ug kaning duha ka mga verses nagatudlo ka nato nga kung unsa ato ang ginapangita, that it determines our life. Kung again, what you pursue determines your life. So, kung unsa imong gipangita mao ang mag-determine, maghulma sa imong kinabuhi. So wala tayo laing i-prioritize ang kinabuhi kundi ang Ginoo. Instead of asking unsa may makapalipay kanako, tama nga pangutana nato unsa ang maka honor or makapasidungog sa Dios. So butang natong una ang Ginoo sa ato ang mga desisyon, sa atong time, sa atong mga priorities. Ug of course isalig nato ang mga resulta diha sa iya, that is faith. Sige, mga igsuon nato ning padayon na pod kaning sa sunod nga higayon ang atong pagtuon diri sa Proverbs chapter 21. And this time maka-proceed ta sa ato ang second part, mao ang pagtuon sa doktrina sa grasya. So ato ang hisgutan kining may tungod sa kaning doktrina nga
pagtipig ug paglahutay sa mga pinili sa Dios, for the preservation and perseverance of God's elect. So last time atong gi-expound kaning Matthew chapter 15 verses 22 to 24. Sa kaluwasan, ang una, gikan jud kini sa Ginoo based on Jonah chapter 2 verse 9, and then nanata karon nga ang as anak, which refers kang Ginoong Hesukristo, nung niadto di sa kalibutan, o giyang gihatag niya iyang kinabuhi ngadto lamang sa mga gitugyan kaniya sa amahan. So dili tanan iyang gipakamatyan. We do not believe on general atonement nang nagatuot ang limited or pipila lang or mga pinili, katong mga pinili lang ang gipakamatyan sa Ginoo. Now, there is a Matthew chapter 15 verses 22 to 24. Makita nato ang again isa sa importante nga kamatuoran nga ang bulhaton ni Kristo sa pagluwas klaro og very clear and effective, og dili kini para sa tanan, dili para sa general nga tao. So atong gi-explain kaning babae diri na wala siya nag-apila pinaagi sa iyahang status kung saan naa siya, but she appealed diha pinagi sa nangayo siya og kaluoy. So ang tinuod nga kaluwasan magsugod na sa pangayo og kaluoy sa Ginoo. Now sa verse 24 nag-ingon, but he answered and said, si Christ nag-ingon, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. No, ginapakita diri nga ang iyahang mission, ang pagpadala kaniya, pagpadala kang Ginoong Hesukristo is specific, klaro, og ang iyahang trabaho diha sa salvation is directed to a certain group of people. No, he was not sent to save everyone. Wala siya gipadala aron luwason ang tanan. Nga walay pagpili, meaning indiscriminately. Pero aron sa pag-accomplish ang rason nga nung ipadala siya aron sa pag-accomplish, aron sa pag-tapos sa will sa iyahang amahan, for a particular people. Munang ingon diri, notice kaning phrase nga lost sheep. So very important ning phrase, even 2 words lang ni, lost sheep, kay tungod nag-refer kini sa a specific group. Kay dili bara tanan karnero. Munang naay karnero, ug ang Biblia nagatudlo pud nga og naa ang kanding. Mao nang ato nang makitaan diri sa again book of Matthew chapter 25. No, si Christ mismo ang nag-ingon, Matthew 25 verse 32. Ingon diri, and before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats. So kaning tumabasa diri sa Matthew chapter
Matthew 15, no, tudlo ka nato nga kaning lost sheep diri, point out ni sa katawhan sa Dios nga ang uban are lost temporarily but dili sila mawala permanently. Kaya nga no, ang shepherd, si Ginoong Hesukristo, will find them. Munang kaning mga verses nga itong passage nga itong gibasa, nagatudlo ka nato, nga una ang salvation, it is based on mercy. Dili pinagi sa merit, dili pinagi sa binuhatan nato, or unsang nakitaan diha ka nato. O ang mission ni Christ diri sa kalibutan when it comes to salvation, no, it is intentional, klaro, and it is specific. O ang grace sa Ginoo, no, it is sovereign og dili jud kini makontrol sa tao. Munang ang Amahan nagpili siya og certain mga katawhan og katong mga pinili niya before the foundation of the world, mo tong gipakamatyan sa Ginoo, Ginoong Hesukristo. Dili nato maingon nga nganong katuraman ang gipakamatyan, because ang Ginoo sovereign. Mabuhat niya ang unsang buhaton niya as He pleases. Sige, ato ning padayon sa sunod ng higayon ang ito ang pagtuon diri sa doktrina about preservation, ang pagpreserba ug ang pagtipig, perseverance of God's elect. Kung ikaw, igsuon, dili ka pa sure sa imong salvation, di ka pa sure sa imong kaluwasan, the time is now. No, makasinati ikaw kaluwasan. You repent, pagpangipasaylo, and believe the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Kani inyo ang kauban si Attorney Lamuel Atup with Pastor Andres Atup Jr. Magaingon. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.